So I am Riza Estabuzo and my part is about Kabanata 8, Aralin 5. At ang presentation ko po ay tumatalakay sa huling yugto ng buhay ni Dr. Jose Rizal. Bale, ang kamatayan po ni Rizal ay hindi lamang pagtatapos ng buhay, kundi simula rin ito ng mas malawak na kilusan para sa kalayaan. Meron po sana ako ditong inihandang katanungan, kaso sa kadahilan ng hindi ho ako nakapag-present online, so I will be proceeding to our lesson. So ayan, mula sa selda, inilipat si Rizal sa kapilya. So ang ibig sabihin po ng kapilya dito is yung chapel. At doon na ho nanatili si Rizal hanggang kinabukasan ng kanyang takdang kamatayan. Dito, ninais na makausap ni Rizal ang dati niyang mga guro sa Ateneo. Kaya naman po ang mga Heswita ang una niyang naging dalaw. Ito ay ang rekto ng Ateneo na si Padre Miguel Sadera Mata at ang dating guro na si Padre Luis Viza. So sa kanilang pagbisita po, dala-dala nila ang naiwang ukit ni Rizal sa Ateneo, yung Corazon Santissimo de Jesus or kung sa Tagalog, Sagradong Puso ni Cristo. Bale, kung natatandaan niyo pa po, ito yung inatasan siya ng kanyang guro na si Padre Leonard na gumawa ng ukit bilang bahagi ng kanilang debosyon. Ngunit hindi ito naidala ni Padre, kaya itong obra ay iningatan na lamang ng mga guro sa Ateneo. Ayan, bukod sa kanila, nagsunurang dumating sa umaga ang ilan pang mga Heswita ng Ateneo gaya ni Padre Antonio Rosel at ang tagapamahala noon ng Observatorio Meteorologico de Manila na si Padre Federico Faura. So si Padre Faura po, siya yung nagbistulang propeta. Siya kasi yung nagbabala noon kay Rizal regarding nga sa kahinatnan ng Nolimitang Here. Dito, dumating rin ang dating guro ni Rizal sa Ateneo at naging kura sa Dipolog na si Padre Jose Villaclara na isa sa mga sumubok noon sa dapitan na akayin si Rizal pabalik sa pananampalataya. Kasi 'di ba, si Rizal ay lumaki bilang isang Kristiyano. Ngunit habang siya nga po ay nag-aaral sa Europa, nakilala niya ang mga ideya ng liberalismo, agham at sekularismo at nakita niya rin po ang mga pang-aabuso ng ilang prayle sa Pilipinas. So of course, ito po ang nagdulot ng kanyang pagkadismaya sa simbahan bilang institusyon. At ayon yung dahilan kung bakit patuloy siyang hinihikayat ni na padre na bumalik. Okay, dito, na-mention din ang pagdalaw ni na Padre Vicente Balaguer, Padre Antonio Rosel at Padre Estanislao March. Ayan, bukod po sa mga naging guro ni Rizal, dumalaw ang mahal niyang si Josephine Bracken at ang tagapagtanggol niya sa paglilitis na si Teniente Luis Taviel de Andrade. At ay iba pang mga kabilang sa mga dumalaw po ay ang dekano ng katedral ng Maynila na si Father Silvino Lopez Tuñon, ang piskal ng Audiencia Real na si Gaspar Castaño, ang gobernador ng Maynila na si Don Manuel Wengo, at isang mamahayag na nagngangalang Santiago Mataix para sa pahayagang El Heraldo de Madrid. Okay, ang pagdalaw naman po ng pamilya ni Rizal ay noong hapon. Una rito ang ina ni Rizal na sinundan ng mga kapatid na sina Narcisa, Lucia, Josefa at Maria, kasama po ang mga pamangkin. And of course, sa kabila ho ng bigat ng sitwasyon, nagawa pa rin ni Rizal na humingin ng tawad sa kanyang ina. Although hindi man sila pinayagang magyakap ng mga bantay, it is stated there na nakapaghabilin pa rin daw si Rizal sa ina na kunin ng kanyang bangkay pagkatapos niya pong mamatay. And then, ipinamigay rin po ni Rizal ang mga natitira sa kanyang mga pag-aari. At ayun na nga, isa sa nabigay ang huling tula na iniwan niya. So, itinuro ni Rizal sa kapatid na si Trinidad ang kanyang konsinilya o ang isang maliit na kalan na regalo mula kay Paz Pardo de Tavera. At dahil nga po sa nakakaintindi si Trinidad ng Ingles, bumulong si Rizal ng "There is something inside" upang hindi maintindihan ng mga bantay. Ayan, nang paalis na po ang magkakapatid, inihabol ng opisyal ang nasabing kalan at ibinigay kay Narcisa. Natagpuan nila sa loob ang nakatuping papel na naglalaman po ng huling tula ni Rizal na walang pamagat, na kalaunan ay ipinamahagi sa mga kaibigan at
kakilala. As I have said, dahil nga walang pamagat yung tula, unang nakilala po ang huling tula ni Rizal sa pamagat na Mi Ultimo Pensamiento na ibinigay ni Mariano Ponce noong 1897 sa Hong Kong. Ngunit mas kilala po ito ngayon bilang Ultimo Adios o in Tagalog, Huling Liham. Ito po ay pamagat na naisipan ni Padre Mariano Dacanay at unang nailathala sa La Independencia noong ika-25 ng Setyembre, 1898. Isa daw po ito sa mga tulang may pinakamaraming salin sa iba't ibang wika sa buong mundo. Ayan, kung nakikita nyo po dyan, I've integrated a line from Rizal's Huling Liham. Ang sabi, sa aba kong buhay may banal na nais kagaling kamtan, nang ito'y masulit ng aking kaluluwang handa ng umalis. Ligaya ang king mo, pagkarikit-tikit. In English po, it means, in my humble life, there is a sacred desire to attain goodness so that it may be worthwhile. My soul is ready to depart, and joy in its beauty belongs to you. So in other words, ito pong tula ni Rizal ay naging simbolo ng kanyang pag-ibig sa bayan at handang pag-alay ng buhay para po sa kalayaan. So now, bukod sa tula, sumulat rin po si Rizal ng hiwalay na liham para sa kanyang pamilya at of course sa kanyang kaibigan. Humingi siya ng kapatawaran sa kanyang ina at ama na hindi na niya po muling nakita mula na maghiwalay sila noon sa Hong Kong. Sumulat din si Rizal kay Pasiano na 4.5 taon na niyang huling nakita. Bali, natanggap po ni Pasiano ang liham sa Cavite habang siya po ay nasa Himagsikan. Nagkaroon din po si Rizal ng oras na ipaalam sa matalik na kaibigang si Dr. Ferdinand Blumentritt ang kanyang sasapitin bilang tanda po ng pamamaalam. So, dumako na po tayo sa kumpisal, komunyo at kasal. Mula umaga hanggang gabi, dumalaw po ang mga Heswita kay Rizal sa kulungan upang hikayatin siyang lumagda sa isang retraksyon. Now, ang ibig sabihin po nun is pagbawi sa mga isinulat niyang laban sa Katolisismo at Masonriya. Si Rizal po kasi ay isang taong hindi na kinikilalang Katoliko. Kaya hindi po maaaring igawad sa kanyang mga sakramento gaya na lamang ng viaticum or yung tinatawag nilang food for the soul or the last Holy Communion given to a dying person. Kaya super mahalaga po ang retraction para sa simbahan dahil sa pamamagitan nito, muling itinuring na Katoliko si Rizal at makatanggap siya ng mga sakramento bago po siya mamatay. Ngunit, naging mahirap po ang paghihikayat, tulad na lamang ng naranasan nga din sa dapitan. Pero sa huli, napagkasunduan ni Rizal at Padre Balaguer na hindi siya maaring tumanggap ng sakramento hanggat wala pang nilagdaang retraksyon. Bagamat handa na si Rizal, pinayuhan siya ni Padre Balaguer na hintayin muna po ang opisyal na panukalang retraksyon mula daw sa nakatataas na kinauukulan ng simbahan. Okay, so pig-persuade po ng mga Heswita si Rizal na pumirma sa retraksyon bago po siya mamatay. Una, noong 10:00 ng gabi, ipinakita po sa kanya ang mahaba at komplikadong version mula kay Arsobispo Bernardino Nozaleda. Pero sinabi po ni Rizal na hindi raw paniniwalaan ng tao na siya ang sumulat dahil na rin sa haba at estilo. Kaya mas nagustuhan niya pa daw po ang mas maikling version na ginawa ni Reverend Padre Pio. Pero nag-alinlangan din po siya doon sa linyang itinatakwil ko ang Masonriya. Dahil parang lahat daw po ng Mason ang tinutukoy. Ipinaliwanag ni Rizal na may mga Mason na hindi naman laban sa simbahan, lalo na po ang mga nakilala niya sa London. Kaya iminungkahi po ni Padre Balaguer na dagdagan ng linya para maging itinatakwil ko ang Masonriya bilang kaaway ng simbahan. Binago po ito para malinaw na tumutukoy lang sa mga Mason na kalaban ng simbahan. So, sa huli ay pumirma si Rizal sa retraksyon at nakapagkumpisal bago maghating gabi. Ang dokumento ay dinala ni Padre Balaguer sa mga nakatataas at ipinasa sa Arsobispo ng Maynila. Ito pong paglagda ni Rizal ay nasaksihan ng 2 opisyal. Ito ay sina Juan del Fresno at Eloy More.
Ayan, maaring naisip ni Rizal na ang retraksyon ay makabubuti raw po para sa kanya at kay Josephine Bracken. Dahil po sa pamamagitan nito, maaari silang ikasal. Posible ring umasa po siya na maililigtas ng retraksyon ang kanyang pamilya mula sa panggigipit ng mga praile at ng pamahalaan. Okay, ipinahayag ng mga pahayagan tulad ng La Voz Española at Diario de Manila ang retraksyon sa mismong araw po ng pag-execute kay Rizal. Sumunod na araw, nailathala rin ito sa Madrid sa El Imparcial at sinundan pa ng iba pang pahayagan gaya po ng El Espanyol, El Comercio at La Oceana Española. Bale, ang pinakadetalyadong salaysay tungkol sa retraksyon ay lumabas po sa La Juventud sa Barcelona mula Enero hanggang Pebrero 1897 at muling inilathala sa librito na La Masonización de Filipinas, Rizal y su obra. Makalipas raw po ang 13 taon. Ibinunyag ni Padre Balaguer na mula sa kanyang sariling tala ang salaysay na iyon, na isinulat niya sa bisperas ng pagkamatay raw po ni Rizal.